Hello sa inyo lahat, magandang gabi po. May nabalitaan ako ha. Gusto niyo malaman na nabalitaan ko? Hindi ko to gusto mabalitaan, pero hindi ko alam, nabalitaan ko pa rin siya. Yung mga adult film sa Pilipinas ngayon, sa dami ng mabalitaan ko, ito pa no? Yung mga adult film sa atin, halimbawa yung Viva Min. Kasi max yung iba, ako minimum lang pinapanood ko eh. Yung bago magtanggal ng strap, wala na ako doon. Kaya minimum lang. Hindi fully paid yun. Yung ano ba yung pwedeng kondisyon ko? Ha? May nararamdaman ako lately. Yung kahit malamig yung kwarto, init na init ako. Hindi ko lang pawis ako. Hindi ko alam anong kondisyon ito. Kasi normally sa kwarto ko sa bahay, ang temperature ng aircon ko na 3 tonner. So charot lang. Sabi rito ni Jan sa TikTok, maganda to. Sabi niya, hot flashes yan. Common yan sa mga pre-menopause. Sira ulo. Hoy! Girl na girl ba ako sa paningin mo? Sabi ni Mikey, hypertensive acidic ka. Hindi mo ako acidic. I don't know. Di ba? Sabi ni Made the Girl, hyperthyroidism. I don't think so. Di ba? Magandang gabi po sa lahat po ng mga nilalang na na-realize nila na ako lang to eh. Kailangan ko ba sabihin ko? Sige, honest naman ako sa inyo. May mga salamin ba kayo sa kwarto na whole body? Tapos naligo kayo, nadaanan mo yung salamin, wala kang damit. Tapos, napasabi ka sa sarili mo, ang bakit ko palang tignan na nakubad mo? Moment ko yan kanina, kaya ang ginawa ko, binasag ko na lang yung salamin. Nabad trip ako eh. Sinungaling! Ha? Pero hindi dahil para mabilis ako. Kasi pag napigtal ko yung Google Pin ako nito. Ayun, isa pa yun kasi mas madaling mapigtal, di ba? Pag napigtal yung tsinelas mo, yung doon sa may unahan, ang gagawin mo, tutusukan mo ng alambre. Alambre. Di ba? Alambre ngayon Actually, yun. nag-work naman yun eh. Totoo. Kaya lang, syempre, pangit na yung Nakakaya na. Sa minsan, pag umapa kami, tunog na yun kasi may tunog yung alambre. Oo, may tunog yung alambre. Diba? Kasi pag napagtal ko yun din ipapalo sa akin doon na Grace eh. Totoo. At may bakal na. Edi mas masakit na, di ba? Wala na akong inaantok na ako. Niyayaya mo kanina doon sa coffee shop na... May coffee shop akong nakita. Kumbaga, kasi ngayon, binimerge. Di ba, binimerge nila yung idea nung kung saang lugar, tsaka kung ano yung ino-offer na... Halimbawa, punong kahoy at tsaka may coffee shop. Ang tawag din punong kahoy at coffee shop. At coffee shop. Punot coffee. Punot coffee. Ayan. Ito naman, ang niya... Ibang example ba bago yan? Oo, sige pa. Halimbawa ay kalsada. Kalsada at coffee. Kung nasa kanto. Kanto at coffee. Hindi. Kanto at coffee. Kanto at coffee kasi, di ba? So, kasi nasa kanto eh. Yeah. Ano gagawin natin? Diba? Pangit naman kung pusat coffee pero nasa kanto. Di ba? Parang it doesn't make sense, di ba? Parang ang hirap ipaliwanag. Kanto at coffee. Ayun, madaling ipaliwanag. Kanto at coffee. Kanto at coffee. Kasi may huwag ka lang kalimutan yung apostrophe. Apostrophe, oo. So, pag na-block yung account ko ngayon, wala nang panlalive. Halimbawa, tumambay ka doon sa kanto. Kasama mo yung jowa mo. Nag-enjoy yan. Tama, kanto pwede at jowa. Kanto at jowa. Kanto at jowa. Huwag kayong kanto at jowa. Tama naman. Diba? Pwede. Pag tumambay ka, doon yung ex mo. Oo. Maganda. Hindi maganda yun kasi ex mo yun eh. Hindi. Kumaga, lumipas na yung mahabang panahon, ganyan. Nagkita lang naman kayo eh. Oo. Diba? Doon sa coffee shop na yun. So, kanto at ex. Oo. Kung kumpare mo.
Kanto. Kanto at kumpare. Kumpare. O kaya, diba? Kanto at pre. Pre. Pero pinaka-okay sa akin yung kay kumpare talaga eh. Pwede. Kasi, parang masaya. Parang gusto ko na nga mag-aya eh. Kaya lang, di ba? Pwede naman yan. Pwede naman, alam mo, pwede din naman na kapag pumupunta ka ng sa kanto, para kumalimot sa mga bagay-bagay. Oo, kanto at kalimot. Kanto at kalimot. Ayan. Kalimot. Wala akong suspect, pero nawala yung bagong charger ng iPhone ko. Ay, Ang mahal kaya nun, 1,100 ang brick, tapos 1,000 yung cordon, 2,000 yun. Ako, nawala na rin ako dito ng cord, original din. Ay po! Baka yun yung ginamit mo, hindi ba? Ikaw pala yun. Ako pala yun ng mating eh, no? Ano? Di ba sa bangko ko naririnig yun, override eh. Override, please. Override, please. Override, sa mga katatlo na siya. Kasi, di ba yung mga nasa bank teller, para mahihinhin yung mga bosses, override, please. Parang, ikaw lang nakarinig. Hindi narinig nung manager. Ma'am, override, please. Narinig ko nga sa bank. Di ba ganyan eh? Override, Tapos, inakailang tawag na. Parang, isa na, ano siya, sabi ko, Ma'am, sinabi ng override! Hindi nyo ba nakita? Ang dami ng pila dito. 1,000 city mil na yung last number. May kaibigan akong taga-bangko, binigyan ako ng listahan ng mga bahay na repossessed eh. Yun, mga repo, di ba, repossessed. Kaya lang yung, na nagpunta ako para i-check, yung bahay hindi repossessed eh. Ano? Possessed. Possessed lang. May D-bill dun sa may bintana nakagano. Nakakatakot eh. Welcome. Pagmamanage at pagkokontrol, magkaibang bagay. Totoo. Yung pinsa ko nga. Di ba? Oo. Sinasakal ng girlfriend niya eh. Sinasakal. Ano? Nako. Nagbukol yung ugat. Namula. Nasakal. Pero parang nasarapan yung nag-black. Nung una dark red eh. Nag-black. Nag-black pre. Pag ginawa ka mo yung malamig na yun eh. Nag-black. Kasi nag-black na. Sunod niyang pasa na yan. Sabi ng lalaki, ang controlling mo kasi. Nako. Kasi sabi nung isa, hindi ka kasi umaray. Ay, tapos na? Ano ba yan? Grabe naman. Akala ko nagsisimula pa lang tayo eh. Nag-anado akong magbigay ng mga suggestment ko eh. Suggestment. Sabi ni PJ, Friday na, sick leave na. Pag ako binibigyan niyo ako ng idea, hindi magandang hindi magandang ideya yung binibigay niyo sa akin. Pag ako pa naman, madali akong maano. Sige na, pirmahan mo na yung OB bukas. Meron ka na ngayon. Hindi na ako pinapapasok ng boss ko. Hindi na ako pinapapasok, mga kaibigan. Hoy, Tita Cora, binuksan-buksan mo itong live ko, tapos iniwan mo ko dito. Wala naman akong balak mag-live, di ba? Pinag-live mo ko dito, napipilitan tuloy akong magsalita. Tapos iniwan mo ko dito dahil mainit. Ayos din. Sige. Hayop, naka-live din daw siya. Napakahusay mo. Hello from Kuwait kay Queenie. Bakit walang cardiac night? Kasi uuwi po ako ng Batangas, meron po kami assembly. Dapat nga Friday, Saturday, Sunday yun. So, attend ka na ako tomorrow, Saturday and Sunday. Parang yun, worship gathering na once a year. So, ilang beses na ako tinawagan ng lola ko. Alam niyo naman, kailangan din natin ng spiritual food para mas maging mabait pa tayo. Ay, pero totoo yun kapag minsan nakakabasa ka ng Bible quotes, ewan ko lang sa iba Ako kasi pag nakakabasa ako or may nag-a-advise sa akin na Bible quotes, na-ano ko talaga siya, na-absorb ko talaga siya. Like for example, merong isang one time na sobrang galit na galit ako, tapos ang sama-sama ng loob ko. Tapos, yung dati kong Bible study, ewan ko na kwento ko na to, yung dati kong Bible study, nag-send lang siya bigla ng, wala maraming salita, nag-send lang siya bigla ng quote na, pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo din yung kaliwa. So, ang ibig sabihin daw nun, ano ba yan? Sige lang, chumika ka So, lang. ang ibig sabihin daw nun, kumbaga parang hayaan mo lang sila nasaktan ka at ihin ka, kasi nakikita naman lahat ng mga nangyayari.
So, ayun, nagulat ako dun. Ay, may ganito palang Bible verse. Pag pinasampal mo yung kanang pisngi mo, ipasampal mo din yung kaliwa. Depende ako nakabutok Tapos yung hayaan mo kanan. daw sila, gano'n. So sabi ko, okay. Doon ko na na-realize na, wag ka na palang lumaban, hayaan mo lang. Kasi may right time for everything. At saka may right time para sa sakit na nararamdaman mo. Na one day, mawawala yan. At yung mga nananakit sa'yo, one day, marirealize din nila. And instead, ang ginawa ko ng araw na yun, pinag-pray ko yung taong nanakit sa akin. Parang yung kasabihan din na love your enemies, di ba? So sabi ko, okay pala yun, ipag-pray mo yung taong mga nanakit na lang sa'yo. Kasi I used to be, yung hindi ko nakokontrol talaga yung emotions ko. Diba? Dahil nga, alam niyo naman, ang dami kong mga, diba, madali ako magalit, mainis, maging sensitive, malungkot, maiyak, madali, ganun yung feelings ko. So, nakakatulong talaga yung mga ganun, na reminder sa atin. So, ayun lang. Kaya, pinipili ko na lang na maging quiet at wag lumaban at maging kalmado at maging mapagpakumbaba. Yun yung lagi. Ganun. Hi Jessica Absalon, kung saan bansa ka na naman nakakarating, nasan ka na naman? Kailan tayo magkikita? Sa isang lugar? Layas ka ng layas. Ang taray mo, nasa Europe ka. Wish ko lang makapag-Europe din ako, pero mag-iipon muna ako. Kunting ipon pa. Hindi ako kasing yaman mo, Jessica Absalon. BNT Jessica. Ay, Sagittarius. Pero kanina may ginawa ako. Mamaya ko na lang ikwento sa on-air. Kasi nakakatawa yung ginawa ko. Minsan talaga may nagagawa din tayo mga kabalitaan. Na ang hirap pigilan. Kaya napakaganda talaga ng mga reminder. Maglalagay na nga ako sa kotse ko ng reminder na maliit na gano'n. Nakalma. Watching from Taiwan. Hello, DC. Hello. Masakit yung chan ko. Black Rider. Hala, hello, paro daw. Watching from Mainaga po, sabi ni Domi. Mabait ka kaya? Hoy, tita Cora, iniwan mo talaga ako. Wala, ang sakit ng chan ko. Ina-acid ako. Pinaka ng Black Rider. Tagal ng makdo. 0.7 Energy FM Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ba't ina-acid ka na naman? Kaya nga kasi nalipasan ako ng gutom eh. Meron akong ginagamit kapag ina-acid ako. Gusto mo, ibili kita. Marshmallow tsaka acid na. Hindi siya marshmallow. Ano? Sinisinghot. May mga ganun din ako. Tingin na rin tumatalab lahat. Subukan mo lang muna. Sige. Kasi 28,000 bili ko dun isa eh. Ay, so, ba yung sampahin kita eh. Tigilan mo nga ako. Panga sino? 28? Bakit yung iba nga ilang gramo lang magkano na? Ang sakit ng tiyan ko, te. Tatay. Hindi. Ano? Ina-acid. As in? Oo. Kailan niya kinaya mo lahat ng mga sakit sa buhay? Ako sa'yo. Visit ka. Diba? Huwag ka na mag-soft drinks, ako na iinom nun. Pati Saturday may programs na po kami. Soon ilo-launch po namin ang bagong program po ni Gandang Kara ng Saturday. Hindi ko ba alam? Hindi. Bakla ka. Bakit ko ba? Oo. Ano? Ano ka ba magkakaroon tayo ng Saturday na Oh shit, totoo ba? programming? Bakit? Ayoko. Bakit? Bakit magkakaroon? Pahinga ko yun. Ano lang daw, airtime lang. Hindi naman yung kasama sa kontrata ko. Sila ulo ka, sakpalin kita pagkaka... Papatay. Hoy! Halika na nga dyan yung McDo, tigilan mo na. Ayan na. Pambubudol Kumain na tayo. Gutom ka lang eh. Ito talagang babaeng dyaryo. Hindi natin ma-okra yung damit niya kasi bigay daw sa kanya. Pero ang ganda ng damit niya, di ba? Ang haba, para siyang disipulo. Disciple, yes. Ganyan ka na? Ba't ka kasi naglugay? Kasi ang basa na ng dugo ko.